Showbiz fanatics Miss Catherine Bernardo sinapubliko ang kanyang estado ng kanyang puso ngayon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Thank you so much. At ngayong araw nga ay isang oras pa lang po ang nakakaraan ay nagpost na po ang Red Carpet Cinema. Kasi hanggang sa ngayon nagsisearch pa rin po tayo dahil ipinangako po ng ABS-CBN, GMA at ng Star Cinema na ginagawan po nila ng paraan na mag-open pa ng panibagong mga sinihan sa Pilipinas kung saan ma-accommodate nga yung first day ng Hello Love Again. So, sabi dyan, Hello Love Again soon here at the Red Carpet Cinemas. Purchase your ticket now at our website. Ito, binuksan ko po yung website na to, www.redcarpet at shang.com or through the ticket booth. So, pwede po kayong sumadya doon sa Shangri-La Plaza kung ayaw nyo po sa website dahil kung nahihirapan kayo pumasok. Pero, sa tingin ko, ang dami pa pong available seats para sa Shangri-La. So, if you are available ng November 13, pwede na po kayo magpa-reserve ng inyong mga tickets. Kasi, marami na po mga sinihan ngayon na talagang nag-sold out na, and marami pang sinihan na nag-o-offer po ng panibagong slot para sa November 13, the first day ng Hello Love Again. So, ayun po yung ilan sa mga kaganapan. At the same time, nag-post naman si Ma'am Carmi. Si Carmi Raimundo ay ang writer po ng nasabing Hello Love Again, kung saan ipinost niya po ang isa sa mga iconic na lugar dito sa Canada at mukhang isa to sa mga scene na makikita natin sa HLA. May dalawang bangko na red, and then ang kanyang caption, sabi po sa caption, "Go to the ends of the earth for you." Ayan. So talagang medyo nakakaroon na tayo ng hint kung ano ba or paano tatakbo ang storya. Kasi parang si Alden Richards ang naghanap kay Joy. 'Di ba? Kasi sa mga teaser parang let's find Joy this coming November 13, 2024. So meron po silang iniwang pangako that we will gonna have a Joy sa movie na mapapanood natin. So, mukhang magkakaroon tayo ng nito, up and down emotion, mixed emotions. Ang paglalaroan ng HLA yung mga emosyon ng mga manonood this coming November 13. Kaya abangan lang po natin yan. And ngayon nga, eto na, dahil pinag-uusapan po sa social media, sa X at sa mga social media platform ang ilan sa mga status ni Miss Catherine Bernardo sa Instagram. Ito pong isang post na ito ay talaga namang nag-circulate sa news at pinag-usapan sa Reddit. May isang post kasi na nilike itong si Miss Catherine. Sabi dyan, if they make you feel rejuvenated after hanging out with them, give them more of your time. Pag sinabing rejuvenated, this is gonna be having given a new energy or vigor or revitalize. Kumbaga parang binibigyan kanya ng panibagong sigla, no? Sa caption naman, people who uplift and energize you contribute positively to your well-being and happiness. Their presence brings joy, support, and sense of renewal, making them valuable parts of your life. So parang sinasabi dito yung mga tao doon na nagbibigay ng bagong sigla sa'yo, ng positive outlook sa'yo, is dapat pahalagahan mo sila at wag mo na silang pakawalan. Parang ganon, diba? So, nung chinek ko po yung yung ito pong account na to ng isang writer, nakapalo po si Miss Catherine. And kung makikita po ninyo, talagang ganito rin si Mr. Alden, diba? Parang recent days nagkakaroon siya ng mga status, nilalike niya yung mga ganitong klase ng quotes sa parang yung kanilang level ng kanilang puso is masaya, at yung isa naman so much in love. Ito naman bagong kasiglahan. Kasi 'di ba kung i-ship niyo siya doon sa dating sitwasyon niya, maaaring naubos yung energy niya sa pakikipaglaban. Naubos yung energy niya doon sa sakit, but this time na-rejuvenate siya dahil doon sa bagong taong nakasama niya.
So, sana si Alden Richards na yun. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ni Ma'am si Elena, mga fans ng lalait kay Kat, tignan mo kung sino yung inaapi, yun pa ang pinagpapala. Bravo Kat, at hindi mo pinapansin ang binabash nila sa'yo at ikaw lang ang nakakaalam sa nangyari. True naman. Sabi nga, 'di ba, parang pagkatapos po ng pinakamasakit na sandali sa buhay ni Mr. Catherine Bernardo, never na po yan nagsalita. Kasi 'di ba, pinakiusap niya po yan doon sa breakup post that doon niya po sinimulan at doon niya rin tinapos doon po sa post na yon. After that, wala na pong nagtangkang tanungin kung ano ba talagang tunay na dahilan at sabay silang nanahimik. Kaya nga sabi, 'di ba, parang naghiwalay sila na meron pa ring respeto sa isa't isa. Sabi ni guest person, thank you ulit Ma'am Dared sa update sa Kat din. Sana may available pang ticket kapag nag-showing ng HLA kasi sabi magkakaubusan nga daw ng ticket dahil sa napakalakas ng demand ng HLA. O kaya naman mapaaga na mapanood sa Netflix para kahit papaano updated pa rin ako sa panonood ng Hello Love, Goodbye. Yung pong pagbubukas sa mga bagong sinihan at pagkaubos po ng ticket, possible yun. Pero yung mapapanood agad sa Netflix, medyo matatagalan po. Kasi katulad ng Hello Love, Goodbye, medyo matagal po siya bago inilabas sa Netflix. Kasi parang mas pinayayabong muna nila ngayon ang sinihan bago po dun sa Netflix. Sabi naman po ni Miss Blue Haven, hindi man siniraan ni ex si Kat, hinayaan niyang halos ipako sa krus ng mga alagad niya si Kat, na which is alam naman ng ex niya ang totoo. Mano ba namang magsalita siya na wag i-bash si Kat, pero dahil sa narcissist si ex at mataas ang ere, hinayaan niya lang para naisip ng tao na siya ang niloko at iniwan ni Kat. Tuloy pati si Alden masama na rin. Super galing ni ex pa victim. Thank you Father na mas na-appreciate niya yung sinabi ni Kat, kasi may isang pare din ang nagsalita na sinabi ni ex na mas kinakampihan pa niya ang aso lang naman daw kasi ang totoong loyal to think kinumpara si Kat sa aso na adding result for the injury para kay Catherine nung time na yon. Actually, naiintindihan ko yung sinabi ni Ma'am si Blue Haven kasi nung tinanong siya, 'di ba, parang what is loyalty for you? Parang very kasi timely dun sa katanungan, dun sa sitwasyon nila that time. Dun po sa na yon, interview, kasi yun po yung interview nila sa Too Good to Be True At nakita natin talaga na medyo on the rock na yung kanilang relationship that time. Parang tinapos lang nila yung kanilang teleserye na yon. And then after a few months, nung lumabas na po yung mga parang mga balita patungkol sa paghihiwalay nila, that's the time na umamin sila. And talaga naman kahit sino makikringe, 'di ba? Na parang ang loyal sa'yo yung aso mo, ibig sabihin yung katabi mo na girlfriend mo for 11 years hindi naging loyal sa'yo. Parang gano'n yung pakiramdam ng mga manonood na ngayon lang talaga natin naunawaan. Sabi ni Mr. Renato Sayan, hi Miss Darreds, ngayon pa lang congratulations sa Kat din and Kat din fans as na supporters like you, Miss Darreds, para sa ating lahat ng tagumpay ng HLA, especially as overseas Filipino workers around the globe. Anyways, one word struck to my mind, paulit-ulit to nung nakita ko yung teaser na may katagang we are going home to the one we love. Bigla ako binasa ulit ang epilogue ng naging reference ko sa HLA movie sa last part. Dun habang naglalakad si Joy sa Golden Gate Bridge, nang nagkita na sila ni Ethan ay sinabi niya, my beloved Ethan, my home. Coincidentally, it also happened to me and my family. We're going home literally to witness and watch the historical movie Hello Love Again. Ayun. Alam niyo po kung tutuusin, this movie is not about the love story of Joy and Ethan, but it's about the sacrifices of those Filipino OFW workers abroad na talagang masasabi mong mga unsung heroes na nagtatrabaho for the family. And yun talaga yung fini-feature nila, especially nung part 1. But this time, it's about the the love and sacrifices, 'di ba? At ngayon makikita natin yung mas deeper meaning nung Hello Love Again, no? Tama po yung sinabi ni Sir Renato kasi naging way na rin to para sa mga OFW na ang tagal-tagal na sa ibang bansa. But this time, this is gonna be the best time and high time to to reunite with your family here in the Philippines. Sabi naman po ng isa pang user, million fans ng Kat din humahalakhak sa tuwa, mga bitter iyak.
deserve yes. Ayan. So marami talaga ngayon kasi yung mga bashers po na hindi pa lumalabas yung movie na nagsasabi na sila na parang hindi raw kikita kasi hindi raw susuporta ng isang fandom. Eh ngayon po sa pagkatapos po na maibalita sa iba't ibang outlets at sa iba't ibang mga news outlets po, media, na sold out nga po yung tickets. So far, wala pa po ako nakikitang nambabash at nagsasabing mapaplap yung movie dahil parang dito pa lang nasa palpal na yung mga basher. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!